yung administrasyon nila doon. Thank you for that answer. Now, ang tanong ko ay tungkol sa tubig. Ito yung palaging nire-raise na mga questions from all sides, mga stakeholders, of course, si mga presidente, makukover nito, PACSI, Kaha, yung AIF. Ang consumer water nito is how much daily? Yung po doon sa initial assessment namin, Mr. Chairman, ay nasa 65 to 90 MLD. 65. Opo. In liters, how many liters per day? Ngayon po, ang sa nuclear po doon ay napakababa lang po, wala pang waka. Ito pag natapos na itong project. Yun po yung aming initial assessment po. Yun po, yung 65 to 90 MLD. Opo. A million liters per day. Million liters. Opo. 65 million liters Opo. per day. Opo. So yan ay kukunin ninyo sabi niyo sa mga ilog? Kukunin po natin yung pong, gagawin po natin yung pong mga, hindi po to ground extraction sa mga lupa, halimbawa po sa mga residential o agriculture. So ang gusto po natin dito ay yung surface water harvesting. So gagawa po tayo ng mga tank para yung mga surplus water po na nasa mga ilog, halimbawa po ngayong tag-ulan, ay i-store po, yun ang lilinisin. And then, pangalawa po, karamihan naman po ng mga industries. Teka muna, di ba nagkakaroon ng problema sa water supply sa mga karating probinsya? As of now, meron na mga reklamo at meron pa ngayon mga water provider na hindi maayos yung servisyo nila. In fact, nahiling ko na yan dito. Na papasok itong Paxilica at mapukonsumo sa atin nyo ay 65 million liters per day. Is that per day? So sabi mo, kunin sa groundwater, how is that possible? How are you gonna do that? Tapos meron pa atang narinig, totoo ba? Yung mag-ipon kayo from the rainwater at yun yung mga gagamitin. Opo. Hindi po sa ground extraction, hindi po kami may kukuha doon dahil para sa residential po yun. Okay. Ang tinitingnan po namin dito, yung mga waterways, mga ilog, kasi umaagos lang po yung tubig doon. At So paano yung gagamitin yun? Paano yung magiging proseso So, to harvest that to gagawa po ng mga detention tank. Parang detention tank? Opo. At yun po Sa ang klaseng mga ilog, sa mga ilog na ito, can you identify right now? na-identify na sa pakikipagtulungan po namin sa Anong ilog po ito? siya. Meron pong Bangot River doon, na yun na po pinakamalapit. At meron po malalaking ilog doon kagaya po ng O'Donnell River. At ganoon din po yung Abacan River. Pero ang tinitingnan lang po So namin, naggawa na pa kayo ng feasibility study na po, itong tatlong rivers na ito sapat na para mag-provide ng water requirements opo, actually sa isang ilog pa lang ng po, Paxilica? sa isang ilog pa lang po yung tiningnan namin na sapat na po, ay yung Bangot River. Ang nakikita po namin sa initial na makukuha namin doon ay 130 to 200. So lampas-lampas po dun sa kailangan para sa proyektong ito. Kaya lagi po namin sinasabi sa So ilog talaga yung nasa inyo, yun ang pinaka-main main source nyo. Ilog wala nang iba pa kayo naisip. So paano kung minsan nagkakaroon tayo ng El Nino at natutuyo yung mga ilog o paano yun? Kahit daily requirements ninyo. tama po yun, no? So yung ginawa pong initial na study ay ginawa po during dry season. Kaya po nakapag-yield siya, nakakuha ng ganong resulta, lalo na po pag tag-ulan. So dagdag po no, kasi kailangan po kompleto po yung aming pag-aaral. So kailangan nire-require din namin ang mga industry na to na i-recycle. And based po sa industry average, at least 70% na re-recycle. So konti na lang ang tinatapos.